Tulong sa manlalason. Kanole Horror Story. Tahimik ang pamumuhay nila Tandang Kadyo at ng kanyang apo na si Bino. Si Matandang Kadyo ay hindi minana ang kakayanan ng kanyang mga magulang patungkol sa panglalason. Lagi nga siyang kinukulit ng kanyang apo na si Bino kung bakit hindi ito minana ng kanyang lolo. Lolo, hanggang ngayon po, hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi, bakit po kasi hindi nyo man lang minana? Apo, ayokong matulad sa aking ama. Dahil sa pagiging manlalason niya rito sa Samar, napakarami niyang nakaaway. Ako kasi, ang gusto ko lang, mamuhay ng mapayapa nang walang kaaway. Alam mo ba, Apo, nang dahil sa pinagurian na mandalason ng aking ama, pati tuloy kaming mga anak niya ay dinadamay ng mga taong nakalaban niya. Hindi naman sa hinuhusgan ko ang aking ama. Hindi ko kasi gusto yung ganun sa ginagawa niya. Yung tipong pag nakaharap mo sa inuman ng tao tapos nakatitigan mo ng masama ay gagawan mo na ng hindi maganda. Ayoko ng ganun. At saka yung mga taong merong ganon na kakayanan, tiyak na meron ding mabababang pag-iisip. Kung ganon, Lolo, talaga palang ayaw mo na matuto sa panglalason? Oo, Apo. Tsaka, hindi biro ang proseso nun. Pinag-aaralan maigi yun at pinag-iingatan. Kasi ultimong ang taong manlalason ay pwedeng malason ng mga sangkap at mga dahon na gagamitin mo. Kailangan ng iba yung pag-iingat. Paano naman po yun, Lolo? Yung sabi nyo pati kayo nadadamay. Naipagtatanggol po ba kayo ng ama nyo? Oo, naipagtatanggol niya kami. Minsan pa nga, nakita ko ang tatay. Meron siyang kaaway. Hindi basta tao yon. Nakita kong yung isinusuot niyang bakal na parang kuko nakalagay sa kanya. Kapag gano'n ang senaryo, Apo, alam kong punong-puno ng lason yung bakal na kuko. At sa oras na tumama ito sa kalaban niya, hindi na ito mabubuhay sa loob ng isang araw. Ginagawa yon ng aming ama upang kami ay protektahan sa mga taong mapang-ape dito sa Samar. Naintindihan ko na po, Lolo Kadyo. Sige, Apo, at hapon na. Matulog na tayo. Opo, Lolo. Maagang natutulog ang maglolo sa tuwing pagsapit ng hapon. Nakaugalian kasi nila yon para maaga rin silang bumabangon. Bandang 3:00 ng madaling araw nagising ang batang si Bino dahil nadinig niyang ang kanyang lolo ay merong kasagutan sa labas. Anong kailangan mo? Sa aking pagkakatanda, wala kang galit sa akin. Wala nga sa'yo, pero sa tatay mo meron. Humanda ka sa akin, Kadyo. Lolo, ano pong nangyayari? Apo, huwag kang lalabas. Meron ka palang apo. Meron. Huwag mong idadamay ang aking apo. Sinabi ko sa aking sarili na lahat ng mahal mo sa buhay ay aking paghihigantihan. Patay na ang ama mo.
Kaya ikaw ang uunahin ko, Kadyo. At isusunod ko yung apo mo. Nang dahil sa marami pang sinasabi ang kaharap ng matandang Kadyo, hindi nito namalayan nang bigla siyang undayan nito ng itak sa leeg. Tinamaan ang taong yun, kaya't tumilapon ang mga dugo niya, kasabay noon ang pagtakbo. Lolo, ayos lang po kayo? Ayos lang ako, apo. Sino po ba yun? Hindi ko matandaan ang pangalan ng taong yun. Basta sa pagkakaalam ko, isa siyang aswang. Aswang? Oo, apo. Aswang. 1970s century pa lang ngayon. Kaya't hindi mawawala ang aswang sa panahon na ito. Nakakatakot naman po yun. Baka po, lolo, balikan po tayo noon. Hindi na siya makakabalik, apo. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya, natitiyak kong makakalayo lang siya ng kaunti. At bukas ng umaga, bubulaslas na ang balitang may taong nakahandusay sa daan. Doon natin malalaman kung sino ba ang taong yon. Pagsapit ng kinabukasan, bumulaslas na ang balita na merong taong patay sa gilid ng daan. Ayon sa mga tsismoso at tsismosa ng panahon na yon, mukhang sinalvage daw yung tao dahil merong gilit sa leeg. Ayon naman sa mga taong tumitingin, hindi ito basta gilit. Mukhang sinadya raw yatang tagain ang leeg ng taong yon. At ayon pa sa mga investigador, hindi raw taga roon ang taong nakitang patay. O nakita mo na, apo? Sabi ko sa iyo malalaman at malalaman kinabukasan na mayroong taong patay. Iyon na yung taong tinaga ko rito kagabi. Uminit kasi masyado ang ulo ko. Pati ba naman ikaw, na apo ko na walang kamalay-malay, ay gusto nilang idamay? Ganun po ba talaga, lolo, ang galit ng mga aswang? Oo naman. Kahit lumipas pa ang ilang mga siglo, magsalin-salin pa ang lahi nila. Yung galit ng mga taong yan ay hinding-hindi nila malilimutan hanggang kanilang kamatayan. Apo, simula sa araw na ito, gusto ko mag-iingat ka. Opo, lolo. Lumipas ang 2 araw. Wala namang naging problema. Kaya lang, ang hindi nagugustuhan ng matandang Kadyo, yung pagpunta sa kanila ng mga taong humihingi ng tulong. Kakaiba naman kasi ang tulong na gustong mangyari ng ibang mga tao. Gusto nilang lasunin ng matandang Kadyo yung kanilang kinaiinggitan. Anong sabi mo? Mukhang nagkamali ka yata ng nilapitan. Hindi ako taong manlalason. Pero alam ko po na lahi nyo manglalason. May problema ho ba ron, Tatang Kadyo? Hindi naman na bago yan sa lahi nyo. Hay Lupe, eto ang tandaan mo, ha. Hindi ko minana sa aking magulang ang pagiging manlalason. At tumanda na rin ako ng ganito ni minsan wala pa akong taong nilason. At isa pa, yung problema mo lang. Wag na wag mo kong idadamay dyan sa ginagawa mong hindi maganda dahil tahimik ang buhay ko, Lupe. Hindi nga, Tatang Kadyo. Wag magmalinis. Sige na, tirahin mo na yung taong yun, mayabang Bakit? Inaano ka ba? Pag nagkikita kami sa daan, kinikindatan ko. Kaya lang, wala dead na ako O tapos? Di ngayon, nangailangan ako ng pera. Nangungutang ako. Di ba naman ako pinautang? Kung mga meron siyang tindahan, nangungutang ako ng bigas. Hindi rin ako pinautang. Mayabang Tirahin mo na yon, Tatang Kadyo. Tsaka dayuhan lang naman dito yun. Yung asawa noon ang taga rito.
Sa palagay mo, Lupe, makukumbinsi mo ko. Kahit ba sabihing ano pa ang kasalanan sa'yo ng taong yon, hindi mo ko mapapasunod sa gusto mo. Uulitin ko sa'yo, ang problema mo ay problema mo. Huwag mo na akong idamay dyan. Ganun ba? Kung bayaran ko kayo, kahit na bayaran mo pa ako ng mas mahal pa sa buhay ko, hindi ko gagawin yan bukod sa kasalanan na sa batas ng tao, mas higit na kasalanan pa sa batas ng Panginoon. At isa pa, Lupe, yung katwiran mo para sa akin ay hindi makatwiran. Hindi dapat na panigan. Napakaliit na bagay lang yung problema mo pero gusto mong palakihin. Anong klaseng tao ka, Lupe? Ha? Sabihin mo sa akin, saan mo ba namana yung ganyang klase ng pagiging inggit mo sa tao? Karapatan nilang huwag kang pautangin. Pera nila yon. Business nila yon. Alam mo, sa totoo lang, ang taong nagbi-business dapat hindi inuutangan. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga negosyo para mapalago, hindi para burautin mo lang. Dami nyo naman pong sinabi. Titirahin niyo po ba o hindi? Kanina ko pa sinasabi sa iyo, Lupe, na hindi. Kaya lumayas ka na sa harapan ko. Ganun sana. Dapat kanina pa. Kanina ko pa sinasabi. Aalis na ako. Pero ito, tandaan mo. Pag napatay ko yung taon na yon, tapos syempre, susumbong kita sa pulis. At bakit naman? Di sasabihin ko ikaw ang pumatay. Di mo ako pinagbigyan eh. Aba, talaga nga namang utod ka ng kasamaan, Lupe. Susumbong kita sa pulis. Ako magmi-witness na ikaw ang pumatay kahit na ako ang pumatay sa kanya. Ganon. Ginagawa mo namang walang isip ang mga investigador ng pulis. Kahit na anong pagtatakip mo, kahit na anong pagmamalinis mo, Lupe, malalaman at malalaman yan. Walang taong walang bahid ng dumi sa katawan. Tamang magaling kang magbintang. Madaling gumawa ng mga salitang wala namang katotohanan. Pero hindi mo maloloko ang ating mga investigador. Ha? Nulit ko. May isip ang mga investigador at meron silang sariling pamamaraan para tukuyin ang tunay na salarin. Sige, gawin mo ang gusto mo, Lupe. Gawin mo. Pagkatapos noon ay umalis na si Lupe. Sa totoo lang, hindi gusto ni Matandang Kadyo ang mga ipinapagawa sa kanya ng taong yon. Tunay ngang hindi makatuwiran at malaking kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Panginoon. Nariyan ka na pala po. Opo, Lolo. Sino po yung tao na yon? Si Lupe. Si Kuya Lupe. Nako. Lolo, marami pong kaaway yun. Oo nga eh. Loko-lokong Lupe. Abay, gusto pa akong utosan. Gusto pang ipatira sa akin yung negosyante rito. Porque hindi siya pinautang. Wala naman siyang karapatan kung hindi siya pautangin. Negosyo nila yun eh. Karapatan ng taong nagnenegosyo na protektahan ng kanilang business. Hindi para burautin lang ng kung sino. Tapos ipapapatay pa sa akin. Ipapalason daw. Magaling magpatawa itong si Lupe. Lolo, yun nga pong classmate po ng kaibigan ko. Ang sabi, nakaaway daw po yang si Lupe. Napakayabang daw po kasi. Bakit? Anong nangyari? Nakaharap daw po sa inuman. Tapos ayun, nagkatinginan lang. Bigla nang binanatan ng lupi na yun. O, kita mo nga. Akala siguro ni Lupe, mauuto niya ako. Isang linggo ang lumipas. Nag-aya ang Matandang Kadyo sa kabilang barangay. Piyesta kasi roon at naimbitahan siya ng kanyang kumpare na kapwa niya matanda. Bino! Apo, bumangon ka na't pupunta tayo sa kabilang baryo. Opo, Lolo. May ano po dun? Piyesta roon. Halika na. Sige po, Lolo. Pagdating nilang maglolo sa lugar, nakita nilang
walang katao-tao sa bahay. Kaya pumasok na lang sila sa loob. Lolo, ang dami pong handa, pero walang tao. Paring Kadyo, buti naman at napunta ka rito pare. Pare, akala ko'y walang tao. Meron pare. Bakit naman mawawalan? Hali kayo, pumasok kayo. Pare, wala pa itong bawas. Nakakahiya naman yatang mauna na kaming kumain. Huwag mong isipin yun pare. Basta mauna na kayo, hindi kayo pwedeng humalo ron sa ibang mga bisita. Ay bakit naman? Pare, alam ko pare ang lahi mo. Teka pare, mukhang namemersonal ka na. Kaya mo ba ako pinapunta rito para mo ko ganyanin ha? Hindi naman siya ganon pare, ang ibig kong sabihin. Meron akong bisita, yung pinsan ko may kasamang kakaibang tao. Alam mo naman yung ganon di ba? Kala ko'y inaano mo ako pare eh. Hindi pare, iniiwas ko lang ang pwedeng mangyari di ba? Salamat pare. Oy! May bisita ka pala, insan. Insan ay si Paring Kadyo. Ay, kamusta ho kayo? Eto mabuti. Insan naman. Bakit? Sila lang ang kumakain. Paano naman kami? Mamaya na kayo insan busog pa naman kayo di ba? Hindi. Nagugutom na rin kami. Edi, maupo na kayo at sabay-sabay na tayong kumain. Mamaya na kayo insan. Mamaya na kayo. Bakit? Meron bang problema? Wala naman. Mag-inuman muna tayo sa likod. Mamaya na kayo. Pinipigil ng kumpare ni Kadyo na makasabay nilang kumain ang mga taong yon. Kaya naman pala nung una pa lang, sinasabi na ng kumpare ni Kadyo na wag silang sasabayan dahil meron ngang kakaiba sa kanila. At naramdaman din yon ng matandang Kadyo. Apo, madali kang kumain. Ilagay mo na sa plastic yung isang platong ulam, tsaka yung kanin. At mamaya uuwi na tayo. Oy! Anong uuwi? Magiinuman pa tayo, tatang. Huwag ka mo nang uuwi, tatang. Ayaw mo ba akong kaharap, tatang? Marami pa kasi kaming gagawin. At saka hindi naman yan ang pinunta ko rito, pare. Anong pare? Pamangkin mo lang ako kung tutusin. Teka, narinig ko Isusupot daw yung ulam at kanin Tapang ng hiya. Pare, may problema ba? Hinihiya ako nitong pinsan mo Bakit? Anong nangyayari dito? Pare, hindi ba't nasabi mo naman sa akin kanina na mag-uwi ako ng ulam at kanin? Oo. Anong problema doon? Insan? Sinabi mo pala. Akala ko hindi Tapang ng hiya. Pare, alam mo ang bokabularyo ko sa buhay, pagkain lang yan. Ang pagkain dapat na sineshare at hindi pinagdadamot. Pero masama ang loob ng pinsan mo. Di mas mainam pa siguro pare na hindi na ako mag-uuwi. Hindi pare, kailangan mong mag-uwi. Hindi na pare, ayoko ng ganyan. Mukhang umiiwas ka yata sa amin tanda. At sino ka naman? Pare, huwag kang makialam Akin to. Pare, umiiwas sa atin ang matandang ito. Hayaan mo na. Kung bahala dyan pare. Hoy mga bata, ayoko ng gulo. Lipas na ako sa ganyan. Matanda na ako kung tutuusin. Kaya't tigil-tigilan niyo ko. Paano kung kursunada ka namin? Insan, kursunada ko itong matandang to Parang nakikilala ko siya. Ano ka ba naman, insan? Huwag ka naman ganyan, bisita ko yun Igalang mo naman ako, insan. Hindi, insan. Parang nakikilala ko talaga yan Parang pagkawari ko may kasalanan sa akin ang taong yan Hindi ko lang maalala pero nahahalukay ng isip ko Hindi ko lang talaga matandaan kasi meron siyang kamukha.
Pare, Pare, alis na kami. Maraming salamat sa pag-iimbita. sige pare, mag-iingat kayo. Pag-alis ng maglolo, sinundan pa sila ng dalawang lalaki. At sa pagkakataon na yon, dito pa lang sila nagpakilala. Hoy! Kapal ng muka. Alis na ba kayo? Ha? Sino ka bang talaga? Ano ba talagang gusto mong mangyari ha? Uuwi na kami ng apo ko. Masama ba ang loob mo dahil nakikain kami sa bahay ng pinsan mo? Kumpare ko naman siya. Ako nga pala si Auro. Wala akong pakialam kung sino ka. At syempre, ako si Tomblong. Ano? Tomblong! Tomblong! Aba, muntik pa maging tumbong. Ano bang kailangan nyo? Oy! Pare, mahina pala ulo ng matandang to. Sa pagkakaalam ko, Auro, wala naman akong kasalanan sa inyo. Wala akong ginawang masama sa inyo. Wala kang ginawang masama sa kumpare ko at sa akin. Pero nararamdaman ko ikaw ang taong may kasalanan sa akin. Hoy Tomblong, wala akong alam sa sinasabi mo at ikaw naman Auro. Hindi porket sinabi ng tao paniniwalaan mo. Ano? Kukonsintihin mo pa? Anong gagawin nyo sa amin? Bubugbugin nyo kami? Ikaw ang may sabi niyan. Hindi kami. Sa pagkakataon na yon, dito isiniwalat ni Tomblong na ang tatay pala ng matandang Kadyo ay dating nakalaban ng kanyang ama. Nang dahil dito, pinagtulungan ni Auro at ni Tomblong ang matanda. Maging ang batang si Bino ay hindi nila pinalampas. Binitbit nila yung bata tapos hinagis sa sapa. Habang ang matandang Kadyo ay nakahandusay sa lupa. Yan ang magkaibigan. Nagtutulungan kahit na mali. May araw din kayong dalawa. May araw din kayo. Wala nang susunod dahil papatayin ka na namin. Auro, alam mo sa sarili mo na hindi tama ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mangunsinte. Pakiusap. Lumayo ka sa ganyang tao dahil wala siyang maidudulot na mabuti sa'yo. Akmang hahampasin nila ng malaking bato ang kawawang matandang Kadyo nang bigla silang hintuan ng mga pulis. Nagtatakbo tuloy si Auro tapos yung kasama niya. Ayos lang ho ba kayo? Mga sir, salamat at dumating kayo. Sumama ho kayo sa amin sa presinto para magsampa ng formal na reklamo. Hindi na ho. Hindi na sir. Bakit ho? Ayaw niyo bang panagutin natin ang dalawang yon? Sir, kung tinugis nyo sila, tiyak na, aabutan nyo pa. Wala na. Nagsiksitalunan sa sapa. Sa kabila niyan, kagubatan. Sir, hatid na lang. Teka, nasa ng apo ko? Apo! Bino apo! May kasama ho ba kayo? Meron, yung apo ko. Lolo, andito po ako sa sapa, Lolo. Dali-daling kinuha ng pulis ang batang si Bino. Nang maiangat ng pulis ang bata, napakadaming nakakagat na linta. Alam ni matandang Kadyo ang gagawin niya pag gano'n ng sitwasyon. Kaya't nang magpauwi sila sa bahay, tinanggal ng matandang Kadyo yung mga linta. Kasabay nun, ang pagpahid ng bulak at alkohol sa sugat ng matanda. Sigurado ho ba kayo na hindi na kayo magrereklamo? Hindi na ho sir. Ayos lang ho ako. Sige ho. At hahantingin namin ang dalawang yon. Marami ng kasalanang ginagawa yun eh. Kahit sino hindi nila pinapatawad. Kung ganun sir, dapat nga lang nahantingin nyo sila. Pati ba naman ang kawawang matanda at bata hindi man lang nila pinalampas? Sa aking pagkakaalam, wala akong kasalanan sa kanila. Kung kasalanan man ang makikain sa piyestahan pues hindi ko na uulitin.
dahil doon kami nanggaling. Sige ho. At alis na ho ako. Sa mga nangyari sa kanila, labis na ikinagalit yon ng bata. Sinisisi ng bata si Kadyo kung bakit hindi man lang daw ito ng laban. Bakit kasi lolo hindi man lang po kayo ng laban? Kung minana niyo po yung pagiging manlalason ng magulang niyo, di sana naprotektahan niyo yung sarili natin, lolo. Apo naman, wag mo naman akong sisihin sa bagay na yan. Alam mo, kahit na nagkaganito tayo, hindi ko inisip na sana'y minana ko ang kaalaman ng aking mga magulang dahil napakalaki ng kasalanan ko sa Panginoon kapag ginawa ko yon. Pero lolo, hanggang kailan po tayo magiging ganito? Hanggang kailan tayo papayag na aapi-apihin ng mga taong yan? Alam nyo naman po na wala tayong ginagawang masama sa kanila. Pero ginanon nila tayo? Kung ako po siguro na buhay nung panahon nyo, baka po minana ko na yung pagiging manlalason ng mga magulang ko. Wala kayong silbi, lolo. Bino apo, saan ka pupunta? Bino! Dito lang. Ayaw muna kitang makita, lolo. Hinayaan mong gantuhin tayo ng mga taong yun. Nang dahil sa sinisisi ni Bino ang kanyang lolo, napapaisip na itong dapat kayang hukayin ng matandang Kadyo yung gamit ng kanyang ama. Ganon pa man, nagtatatlo at nag-aapat na isip siya kung tama bang gawin niya ang mga bagay na yon. Halos isang linggong hindi nakapasok ang bata sa eskwelahan dahil nga meron pa itong mga sugat at makalipas pa ang ilang mga linggo nakapasok na ang bata. Teacher! Oh, nandito ka pala. Buti naman nakapasok ka na. Opo, teacher. Magaling na po kasi yung mga sugat ko. Bakit napano ka ba? Ano po? Nadapa lang po tapos nahulog po ako sa may sapa sa may pauwi po sa amin. Ganun ba? Di man lang sinabi sa akin ng lolo mo. Abala rin po kasi ang lolo sa mga ginagawa niya ron sa amin. Teacher, pwede pa po ba akong pumasok? Oo naman. Mahalaga sa akin ang aking estudyante dahil tinuturing ko na silang mga anak. Oy! Nandito pala ang batang to. Dito ka pala nag-aaral. Tatang Auro, kilala mo yung bata? Oo naman. Yan yung batang hinagis ko sa sapa. Apo yan ng manlalason. Manglalason? Hindi mo ba alam, teacher? Kaya nga nagtataka ako eh. Dapat ang batang yan ay hindi na tinatanggap dito sa eskwelahan. Dapat ang batang yan ay nagkukulong na lang sa kanila. Dapat ang batang yan ay tinatali sa mesa. Dapat ang batang yan ay sinasako. Dapat ang batang yan ay binibitin ng patiwarek. Dapat ang batang yan ay sinusunog ng buhay. Grabe naman ho kayo magsalita, Tatang Auro. Bata yan eh. Anong malay ng bata sa ganyan? Teacher, bahala kayo. Baka pati ikaw lasunin ka niyan. Ano bata? Ano? Ha? Ano? Susumbong kita sa lolo ko. O di magsumbong ka. Baka gusto ng lolo mo na maulit yung ginawa namin sa kanya ng aking kumpare. Umawat na lang yung teacher sa galit ni Auro. Tapos pinaalis si Auro. Bino, pasensya ka na. Ayos lang po yung teacher. Wala po kayong kasalanan doon. Akala noon ng batang si Bino, si Auro lang ang galit sa kanya. Maging ang anak pala noon ay minana ang kayabangan ni Auro. Kaya't pagdating ng tanghali ng mag-uuwian, inabangan ng anak ni Auro si Bino. Uwian na naman, kakain na naman ako. Wika pa ng bata habang ito'y naglalakad. Pagdating niya sa gate ng eskwelahan, bigla siyang inundayan ng suntok sa muka ng anak ni Auro. Kasabay noon ang pagtawa ng nakakaloko. Tama ang tatay ko.
Sabi ng tatay ko, apo ka daw ng manglalason dito sa Samar. Kaya dapat lang sa'yo bugbugin. Bugbog sarado ang batang si Bino. Maya-maya pa bumangon siya at sinabing, Hoy Budoy, ano bang kasalanan ko sa'yo? alam pala noon ni Bino na Budoy ang pangalan ng batang yon. Nang dahil sa binugbog na noon ang batang si Bino, nang laban na siya nung mga oras na yon. Sa pagsuntok niya sa batang si Budoy, tumilapon ito sa labak. At hindi pa nakontento ang batang si Bino, pinuntahan niya si Budoy tapos tinapak-tapakan ang ulo at katawan habang ito ay nakalubog sa labak. Kasabay nun, ang pagmumura ng bata dahil galit na ang batang si Bino, kaya lang sila naawat dahil dumating ang kanilang teacher. Bino, tama na yan ah. Teacher, siya po ang nauna eh. Umuwi ka na. Sige na. Bino, hindi mo dapat pinatulan ng batang yan ah. Yan yung tatay ni Auro. Baka mamaya balikan kayo nun ah. Sige na. Umuwi ka na't ako nang bahala rito. Baka bumalik pa yung tatay niyan pati ikaw patulan ah. Oy! Anong nangyari sa anak ko? Ha? Sinong tampalasan ang bumugbog sa anak ko? Manong Auro, bilang teacher ng eskwelahan na ito, ako ho ay namamagitan. Kung ano man po ang awin ng mga bata pues wag na kayong makialam. Oy! Anong wag makialam? Binugbog ang anak ko eh. Tapos sasabihin mo teacher na hindi ako dapat na makialam? Teka. Puro putik yung damit mo bata. Huwag mo sabihin. Ikaw ang bumugbog sa anak ko. Budoy anak. Sinong tumira sa'yo rito? Siya tay. Siya. Tignan mo tong batang to. Ikaw itong naunang bumire. Magsusumbong ka pala sa tatay mo. Oy! Tignan nga natin ano. Ikaw teacher ka. Baka gusto mong madamay sa galit ko. Inuulit ko ho. Bilang teacher ng eskwelahan na ito at tumatayong ikalawan nilang magulang, hindi ako papayag na merong mag-aaway sa harapan ko. Kung maaari, maghiwalay sila ngayon at kung ibipilit mo ang gusto mo, Tatang Auro, pues, akong bahala sa anak mo. Ayoko nang makita pa kayo rito. Oy! Nanakot ang teacher na mayabang. May araw ka rin teacher. Halika na Budoy. Pinagtanggol ng teacher ang batang si Bino dahil alam noon kung ano ang kakayanan ng pamilya ni Auro. Hinatid pa noon si Bino sa bahay ng kanyang lolo. Magandang hapon ho. Magandang hapon po teacher. May nagawa ho ba ang apo ko? Bakit po kayo naririto? Ano po bang kasalanan niya? Wala ho. Ano ho bang dahilan? Ingatan niyo po ang inyong apo. Dahil nakaaway niya si Budoy, anak ni Auro. Dumating ho si Auro kanina eh. Kung di ko lang napigil baka binanatan yung bata. Katulad po ng paulit-ulit na sinasabi ko. Bilang teacher sa eskwelahan na ito, bilang ikalawang ama ng mga bata, hindi ako papayag na merong masasaktan sa harapan ko. Ngayon ho, Tatang Kadyo, ingatan niyo ang inyong apo. Baka bumalik ang mga yon ah. Salamat ho teacher. Salamat ho. Nang dahil sa away na yon, dito nagsimula ang galit ni Auro at nakikisawsaw naman ang kaibigan niyang aswang. Dito na ba yung bahay nun, paring Auro? Oh pare, dito na yon ah. Matandang Kadyo, labas dyan ah. Papatayin ka na namin ah. Lolo, may tao po sa labas? Oo, nariyan na naman si Auro at yung kaibigan niyang aswang. Lolo, wag po kayong lalabas. Hindi pwede apo. Pag hindi ako lumabas, baka silaban nila tayo rito ang buhay. Lolo, wag na po. Bitawan mo ko, apo. Akong bahala. Auro! Ano na naman ba ito? Ha? Anong ano na naman ba ito? Hoy tanda! Yan lang namang apo mo ang bumugbog sa anak ko. Tignan mo yung nangyari sa anak ko.
Palagay mo? Ha? Palagay mo? Pababayaan ko na lang ng ganyan Pag-away ng bata, away ng bata. Bakit ba? Hindi ka makatulog, ha Auro? Pare, sumosobra na matandang yan. Pare, mamaya't kakatayin natin ang matandang yan sa harap ng apo niya. Oh, pare. Marami pang sinasabi noon si Auro at ang kanyang kumparing aswang. Pero anumang oras ay nakahanda ang matandang Kadyo kung sakaling sasalakay ang mga ito. Ito na lang ang tandaan mo, Kadyo. Huwag na kayong lalabas ng apo mo sa bakuran mo. Tinitiyak ko sa iyo, tanda, na pagbabayaran yung dalawang ginawa ng apo mo sa aking anak. Mayabang kasi yung anak mo eh. Siya naman ang nauna. Aba, nangangatiran pa. Kaya anak ko ang nauna. Kaya anak ko ang mayabang. Anak ko pa rin yun. Naintindihan mo, bata? Kahit na mali siya sa lahat ng aspeto, ipagtatanggol ko ang anak ko sa paraan na alam ko. Kaya wag na kayong lalabas ng bahay. Binabalaan ko kayong maglolo. Umalis na ang dalawang magkumpare. At ang sinabi ng matandang Kadyo ganito. Apo, patawad Alam mo, sa pagkakataon na ito'y parang unti-unti akong nagigising sa katotohanan. Dapat pala'y kinuha ko na yung ipinamamana sa akin ng aking mga magulang. Ngayon ko lang napagtanto na kakailanganin ko rin pala yon balang araw. Lolo, bakit po kasi hindi mo kinuha? Eh hindi naman po porkit meron po kayong ganon, palagi niyong gagamitin. Siyempre, pag kinakailangan lang po. Katulad po sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon po natin. Ano pong gagawin natin, Lolo? Binabantaan po tayo ni Auro. Siguro, ang mas makakabuti, Apo, wag na muna tayong lalabas. Kahit mga isang buwan lang. Pero Lolo, paano po tayo kakain? Di ba po palagi tayo nagpupunta ng sapa para mag-umang sa isda nang meron tayong inuulam? Yun na nga Hindi bale, Apo. Ako nang bahala. Kayo pong bahala, Lolo. Huwag niyo pong hayaan na magugutom tayo. Sige. Walang problema, Apo. Halos 3 araw 3 gabi hindi nakakalabas ang maglolo sa kanilang bakuran. Hanggang tingin na lang sila sa mga taong dumadaan. Hanggang sa isang gabi, bandang 9:00 yon, si Lupe ay dumaraan. Pasuray-suray ito habang may hawak na alak. Alak pa! Alak pa! Alak pa! Lupe! Ay, buhay ka pa pala, matandang Kadyo! Hindi naman ako nawala. Lupe. Humihingi nga pala ako ng tawad sa mga naging alitan natin sa nakaraan. Yun ba? Wala sa akin yun. Walang problema doon. Galit lang ako nun Pero kung di ako galit, di ko gagawin yun. Di ko sasabihin sa iyo. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ang anong ginagawa mo rito? Malapit ka sa bakuran ko. Ang ibig kong sabihin, bakit nandiyan ka hindi ka lumalabas? Wala. Anong wala? Tsaka teka, parang pumayat tayo Oo Wala nang makain. Wala pa kayong pagkain ng apo mo. Diyan ka lang. Diyan ka lang at babalik ako, Tatang Kadyo. Babalik ako. Makalipas ang 1 oras at kalahati, bumalik na si Lupe. May bitbit itong kalahating sako ng bigas at napakaraming grocery. Meron ding mga isda at baboy tapos gulay. Tatang Kadyo! Eto na! Eto na ipangako ko sa'yo. Kunin mo. Ang dami naman nito, Lupe. Saan ba ito nanggaling? Hindi na importante yun.
Ang importante, makakain kayong maglolo. Sige na, magsayang ka na. At uuwi na ako. Sandali lang, Lupe. Halika muna, magkape ka muna. Oh ba? Yun ang gusto ko. Ay! Pagtimpla mo ako ng kape. Apo, ipagtimpla mo nga ng kape si Kadyo. Opo, lolo. Yan! Masunuring bata. Ito na po ang kape mo. Magaling. Tanggal ang espiritu ng anak sa akin yan. Tatang Kadyo, may iba tayo. Hihingi rin sana ako ng tawad eh. Saan? Sa mga mali ko sa'yo. Alam kong mali yung ginawa ko. Nang dadamay pa ako ng tao. Pasensya ka na. Wala yun, Lupe. May tanong ko lang din. Sino ba yung mga matatapang na taong nandito nung mga nakaraan? Grabe sumigaw Alam mo, Tatang Kadyo, kung nakainom ako, papasok ako rito, dadagukan ko talaga yung dalawang yon Mabuti naman at di ka pumasok. Hindi ako lasing Matapang lang ako pag lasing ako. Ganun ba? Sino ba kasi mga yon Mga taga-kabilang baryo. Sumugod dito, galit na galit. Yung apo ko kasi, nakaawa yung anak noon Inasbaran ba naman ni Bino Ayun, nagalit yung tatay. Ganun ba? May ganun talagang tao. Siya nga pala. I-update lang kita ron sa taong pinabibira ko sa'yo. O bakit? Ano bang nangyari doon? Tumanim kasi sa isip ko yung mga sinabi mo Tama naman yun. Mali talaga ako ron. At ang update doon, bati na kaming dalawa. Alam mo ba? Dahil sa bati na kaming dalawa, ayun. Yung binigay ko sa inyong bigas, karne, manok, isda, grocery, kung ano-ano pang cheche-bureche dyan. Sa kanya galing yan. Talaga? Sa kanya galing? Oo, sa kanya galing yan. Sinabi ko sa kanya na wala na kayo makain. Kaya sabi ko baka pwedeng pautangin mo naman yung matanda. Magbabayad naman yun pag nagkapera. Naniwala naman sa'yo. Oo naman. Ganun pala tao no. Pag pala galit ka sa kanya sa lahat ng aspeto, tapos nagkabati kayo. Kahit na pinlano mong gawan siya ng hindi maganda, tapos naging naging bati kayo. Hindi ka pala nun gagantihan ng masama. Oo naman. Meron kasing mga tao na relihiyoso. Katulad na lang ni Renato. Relihiyoso ang taong yon. Tuwing linggo nasasalubong kong nagsisimba silang mag-anak. Malamang na nakikinig yon sa mga sinasabi ng pastor. Nakasaad naman kasi sa Bible na kung meron mang galit sa iyo ang tao at ginagawang ka ng hindi maganda, huwag mong gagantihan sa pamamaraan ng galit mo. Kailangan gantihan mo ng kabutihan, parang gano'n ang ginawa sa iyo ni Renato. Galit ka doon, diba? Gusto mong gawa ng hindi maganda pero anong ginawa niya? Nagutom ka, pinakain ka. Nauhaw ka, pinainom ka. Hindi kanya ginantihan sa masamang paraan. Tama na, naiyak na ako. Tama na ho. Yan ang sinasabi ko. Mainam naman at namulat ka sa kamalian mo, Lope. Pero maraming salamat dito Wala nga naman. At huwag kayo mag-alala. Dahil sa natuto na ako. Ako magbabayad niyan. Akong bahala dyan. Wag na, Lope. Ako na lang ang bahala rito. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi, ayos lang yun. Pero talagang gusto kong malaman. Bakit ba ganon na lang galit sa'yo ng mga taong yon? Tatang Kadyo, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Dadamayan kita. Ipaglalabang kita, Tatang Kadyo. Kahit pitpita ng bayag. Sabihin mo lang. Akin na lang ang problemang yun, Lupe. Hindi! Problema mo, problema ko din. Wag na. Hindi nga pwede. Diyan tayo mag-aaway. Talaga bang desidido kang tulungan ako sa problema ko? Oo naman. Bakit naman hindi? Tayo-tayo lang dito Sino pa bang magdadamayan Delikado kasi ang buhay namin ng aking apo. Lope, pwede bang pumunta ka sa Borol? Anong gagawin ko naman doon, Tatang Kadyo? Hanapin mo sa Borol yung nag-iisang kakaiba na puno. Tapos? Sa ilalim noon,
makikita mo yung nakatarak na krus na inukit. Tapos, Kukuhayin mo yon. tapos, Kunin mo yung nakalagay doon. tapos, Kunin mo yung baul. tapos, Dalhin mo rito. yun lang? Kahit ngayon eh. Kahit ngayon. Huwag ngayon. Madilim na lupe. Baka matuklaw ka ng ahas. Hindi! Kahit ngayon. Pupuntahan ko yung kahit ngayon. Habang sila pala ay nag-uusap, etong si Auro at ang kanyang kumpare ay kanina pa nakamadsyag. Nang lumabas noon si Lupe, nakalayo lang ito ng konti at agad na inasbara ng dalawa. Kinagat pa noon si Lupe sa braso sa leeg, kahit sa ulo. Ito ang naging sanhi ng kamatayan ni Lupe. Nalaman na lang nila yon. Isang oras na ang nakalipas dahil merong babaeng sumisigaw sa labas. Lolo, may sumisigaw po sa labas. Oo nga. Nako, hindi tayo pwedeng lumabas. Maya-maya pa, may dumating ng pulis. Nilapitan ng pulis na yon ang maglolo at tinanong, Wala man lang ba kayong naramdaman na kakaiba rito? Sir, wala naman po. Pero sino bang nakahigang tao na yon? Ayon sa mga tao ron, si Lupi daw. Ano? Si Lupe? Kanina lang galing siya rito. Yun ang sabi. Nalungkot ang matanda at yung bata sa sinapit ni Lupe. Hindi sila makapaniwala na yung taong dati nilang nakasagutan ay magiging kakampi nila sa huli at matutulungan pa sana sila sa lahat ng bagay. Lolo, kawawa naman po si Kuya Lupe. Bago siya mawala, nagpakita pa siya ng kabutihan para sa atin. Binigyan niya tayo ng makakain. Kaya nga wala akong ibang pinagbibintangan na po. Kung hindi yang sila Auro, demonyo talaga yang si Auro. Sino ho si Auro? Duda ko lang naman yun, sir. Kasi yang si Auro, pinagbabantaan din ang buhay namin ng aking apo. Si Auro, sir, yung bumugbog sa akin. Ayun ba? Tignan mo nga naman Nandito lang pala ang taong yun Kung san namin sila hinahanap. Sir, maaari ho ba? Dito na lang ho kayo. Maglagay kayo ng mga kasamahan nyo rito dahil papatayin nila kami. Sige. Bilang pulis na poprotekta sa mga mamamayan, akong bahala sa'yo. Sa loob ng isang linggo, hindi nagpakita sila Auro at ang kanyang kumparing aswang. Nang dahil doon, nakakalabas-labas na ang maglolo. Hanggang sa isang gabi, na-pull out na ang mga pulis. Ginamit naman yon na pagkakataon ng matanda upang iwanan ang kanyang apo na natutulog. Ang plano niya ay kukunin niya yung gamit na ibinaon ng kanyang ama. Yun sana ang kukunin noon ni Lupe. Kaya lang pinatay siya nila Auro at ng kasama niyang aswang. Nahirapan ng matandang Kadyo na hanapin kung saan ba yon nakatungo. Dahil na rin sa mga naglalakihang mga puno at pagbabago ng paligid sa loob ng kagubatan. Ay, naliligaw na yata ako. Nasaan na ba yon? Ay nako, ang dilim! Ang dilim! Nangangapa noon ang matanda ng dahil sa dilim. Yung dala niya kasing sulo ay mabilis na natupok. Maya-maya pa, nagulat siya dahil merong nagsalita. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sino yan? Ang tinatanong ko sa'yo, saan ka pupunta? Dadaan lang. Saan ka pupunta? Sagutin mo ko. Sino ka ba kasi? Kapre. Isang kapre. Kaibigan, hindi tayo magkaaway. Pupuntahan ko lang sana yung gamit na binaon ng aking ama. Ganon, anong gagawin mo doon? May banta kasi ako sa buhay. Kailangan kong gamitin yon para maprotektahan ko ang buhay ko at ang buhay ng aking apo. Kaibigang Kapre, kung nasaan ka man, paraanin mo ko. Yung apo ko nag-iisa sa bahay walang kasama. Baka mamaya
dumating yung mga taong nagbabanta sa buhay namin. Sige. Sandali lang. Parang kilala kita. Ikaw yung apo ng Manlalason. Oo, paano mo nalaman? Alam mo, kung ako sa'yo, wag mo nang kunin pa yung gamit ng ama mo. Humingi ka na lang ng tulong. Saan naman ako hingi ng tulong? Sa aking kaibigan, pumunta ka roon. Diretsuhin mo lang ang lugar na ito. Dire-diretso lang. Bago mo marating ang bangin, merong kubo sa kanan. At kung hindi mo lang naitatanong, ang lugar na ito ay sakop ng aking kaibigan. Ganun ba? Hindi naman yun ang sadya ko eh. Yun ang pinakamaganda mong gawin. Sige na. Nang dahil sa pinipigilan ang matandang Kadyo, nang kapring hindi niya nakikita, hindi siya tuloy nakadaan. At kanyang tinungo yung itinuturo sa bandang kanan. Narating niya yung bahay. Isa palang matandang lalaki ang nakatira doon. Isa itong ermitanyo. Marahil delikado ang lakad mo, Kadyo. Pero ako na ang magsasabi sa'yo. Huwag kang umasa sa kagamitan ng iyong yumaong na lolo na Manlalason. Maraming paraan upang maiwasan ang mga taong yon. Kadyo, sige ganito. Iwan mo sa akin ang iyong address at akong bahala sa'yo. Iniwan naman ng matandang Kadyo ang kanyang address at inaasahan niyang ang ermitanyong kakaiba ang tutulong sa kanya. Makalipas pa ang 2 araw, hindi ang ermitanyo ang dumating, bagkus si Kaanole ang dumating. Magandang hapon po. Lolo, may tao? Sino po kayo? Ano pong atin? Ako ho si Nole. Pinapunta ako rito ng kaibigan kong ermitanyo. May problema daw kayo sa mga taong umalipusta sa inyo. Sa totoo niyan, napadaan lang ako rito kasi mas malapit ito sa lugar na pinupuntahan ko. Pwede ho bang malaman? Polis ho ba kayo? Albularyo. Diyos ko po, albularyo. Bakit po, Lolo? May problema po ba sa albularyo? Huwag ka munang sumingita po. Doon ka muna sa loob. Bakit ho? Ganito ho kasi yan eh. Alam nyo hindi ko minana ang pagiging manlalason ng aking mga magulang. Kasi ayokong maging katulad nila. Gusto kong maging tahimik ang buhay ko. Kaya lang pagka ganun palang senaryo, merong mga taong pipiliin na magalit sa iyo araw-araw. Yung pagbabalakan ka ng masama. Alam nyo para akong nagsisisi. Dapat pala'y tinanggap ko ang ipinamamana sa akin ng aking mga magulang. Ayan tuloy. Halos hindi kami makalabas ng aking apo dahil papatayin kami ni Auro at ang kanyang kaibigang aswang. Ganun ba? Ayun yata sila. Oo, tama. Sila ngayon. Oy! May bisita ka pala. Oy! Papatayin namin ang bisita mo. Pati ikaw, pati yung apo mo. Ikaw ba si Auro? Oy! Ako nga. Bakit? Sino ka? Ako si Nole. Oy! Nole ah. At ano namang ginagawa mo rito sa bahay ng ito? Ha? Kung ako sa iyo, umalis ka na rito dahil papatayin ko ang maglolong to. Di ba pare? Pare. Pare bakit? May problema ba? Meron. Halika rito. Nararamdaman ko pare. May kakaiba sa taong yan. Bakit? Tao lang din yan pare. Kung gusto mo pare, gusto mo bang unahin ko pa yan Huwag pare. Tara na. Teka nga sandali pare. Natatakot ka ba sa taong to? Pare. Huwag na pare. Narinig mo yung sinasabi ng kumpare mong aswang. Nararamdaman niya na merong kakaiba sa akin. Ang hirap naman kasi sa'yo, Auro. Akala mo sa sarili mo ikaw na ang pinakamatapang at pinakamalakas. Kung ako sa'yo, humingi ka ng tawad dito sa matanda at sa apo. Ipangako mo sa kanila na hindi mo na itutuloy ang mga masasamang balak mo.
Oy! At sino ka para utusan ako? Oy! Pwede ba? Tigilan mo na yung kaka-oy-oy mo. Napupundi na ako sa'yo, Auro. Oy! Bakit naman ako hihingi ng tawad sa kanila? Ha? Huwag ka nang makialam. Di ka naman pulis eh. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Kung gusto mong mabuhay pa. Mayabang ka, Auro. Talagang mayabang ako. Pare, nasa na si pare? Umalis na. Natakot. Oy! Ganun ba? Ang ginawa ni Auro agad niyang hinataw ng itak sa likuran si Canole. Pero nagulat siya dahil naputol yung itak. Tapos yung puluhan ng itak ay kumawala sa kanyang mga kamay. Ulitin mo pa. Isa pa, Auro. Oy! Wag na! Anong klaseng tao ka ba? Gumayata yung katawan mo. Wala ka naman palang sinabi. Apo! Kunin mo itak ko. Teka ho, sandali. Bakit? Pagkakataon ko na ito para gumante. Marami silang pinatay na tao. Pinatay niya si Lupe. Hindi napigilan ni Canole ang galit ng matandang kadyo. Kaya't siya mismo ang tumaga dito kay Auro. Lumabas noon si Auro na sapo-sapo ang sarili niyang bituka dahil hindi siya tinigilan ng matandang kadyo katataga sa tiyan. Ano ba yan? Bakit niya naman po ginawa yun? Wala akong magagawa eh. Papatayin niya ako. Yung mga taong yan hindi mo makukuha sa magandang pakiusapan. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya kung ano man ang mangyari sa akin ngayon, kahit na ako'y makulong, pananagutan ko ang kasalanan ko. Ang importante sa akin na protektahan ko ang buhay ng aking apo. Iba rin po pala ang prinsipyo nyo sa buhay. Talagang ibang-iba po. Handa akong pamatay para sa mahal ko sa buhay. Maya-maya pa, yung kumpare ni Auro na aswang ay dumarating. Kahit na madilim sa bahagi na kanyang pinupwestuhan, nakita na siya ni Canole at nakabukas na ang malaki nitong pakpak. Kinuha ni Canole yung hawak-hawak na itak ng matanda at nang sumugod ang kumpare ni Auro, kasabay noon ang pagtarak nito sa dibdib. Pasensya ka na, aswang. Alam kong papatayin mo ang maglolo. Pero hanggat naririto ako sa harapan mo, hindi ako papayag. Mas nanaisin kong mamatay ka kesa ang mga taong inosente. Manglalason sila. Kalaban talaga sila. Pero siya yung klase ng manglalason na hindi kumuha ng kaalaman sa kanyang mga magulang. Mas pipiliin kong protektahan sila at pahalagahan ng buhay kesa yung mga katulad nyo. Pasensya ka na. Pero katapusan mo na, aswang. Hinati ni Canole ang katawan noon. Maya-maya pa'y naging isa na lamang itong abo. Hindi nagtagal, may pulis na dumating. Hinuhuli noon ang matandang si Kadyo dahil nagrireklamo si Auro. Mabuti na lang at hindi nasaksihan ng mga pulis kung paano hatiin ni Canole ang katawan ng aswang. Sir, kaya lang ho yun nagawa ni matandang Kadyo dahil merong banta sa buhay niya. Paano naman ho kung ang maglolo ang napatay ng taong yan? Agaran bang mahuhuli sila? Mga sir, lalong-lalo ka na po, sarhento. Alam niyo naman na kaya ko lang nagawa yon dahil dyan. Hindi po ba? Halos 1 linggo kayong nandito sa bakuran ko dahil nga may banta ang buhay ko mula sa taong yan. Bakit po ako huhulihin? Alam ko pong nagkamali ako. Alam kong ako ang sumaksak sa kanya. Pero sige, bahala na ang korte. Bahala na ang korte kung ano ang magiging desisyon sa kaso ko, basta ako para sa akin. Kaya ko ito ginawa para protektahan ang aking apo. Sumama na ho kayo. Huwag po kayo mag-alala.
Isa ako sa tutulong para sa inyong kalayaan. Salamat po. Nang dahil sa nangyari sa matanda ay napawalan ito ng bisa, ibig sabihin nakalabas din ng matanda at na-dismiss ang kaso. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating kwento. Pinag-iingat ko kayo sa mga gumagalang fake accounts sa Facebook. Pag inad kayo, i-block nyo. Scammer ho yan. Manloloko, bastos, mga taong inggitero. Okay, bilang ang araw ng mga taong yan, hindi natin sila palalampasin. Mag-antay lang sila lumabas ng dapat ilabas at nang sa ganon, matapos na ang galing ng mga yan. Hindi sila makapagtatago sa mga muka ng iba dahil merong paraan ng ating DOJ at NBI para alamin ang mga nasa likod ng mga gumagalang peking account. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Abangan nyo po ang susunod na kwento mamaya. Salamat!